po nila. Kung hindi, sumama ka pero nakikinig lang siya. Tapos, sa kwarto ngayon lang pala malalaman ni ano to, ngayon lang pala malalaman ni Derek. Tapos na kasi Lagot! Pero Derek kasi mabait kami. Doon lang kami, tapos nagpaalam kami kay Mama Ten. Kasi ang kasama ko sa kwarto, si Mama Ten, tsaka si Sam. Tapos, so, alika na doon lang tayo, magchikahan tayo. Tapos bumali ako ng isang bote ng wine lang, no? Red wine, ganyan. Chika-chika lang kami. Ito, dumating, gutom na gutom. Tapos, okay na kami, IF. Tapos, sabi ko, umano ka na dyan, ng wine. Yung glass wine, tama, wine glass wine. Wine glass, ano siya? Sabi ko, nauha ka ba? Punong-puno. Si Sam atay nagbuhos, si Sam ganyan. Tapos, nakikinig siya, nagkwentuhan kami, ganyan. Tsaka lang, tsaka, behave, nakikinig lang. Eto na. Hindi ko malaman sa'yo, nauha ka ba? Dire-diretso siyang ganyan, ubus lahat. Sabay mo makatikim ni Labi ng wine. Kaya mamaya, nagkwentuhan kami, gaganyan na siya, yung ano ga. Tapos, sabi sa amin ni Kat, lagot tayo, kailangan 11, nandun na ako. Kasi malaman ni Ate Kiss. Sabi niya, sige, okay, meron pa tayong 20 minutes. Impunto, direct, 11. Pasok na dun sa kwarto. Alis na. Tapos, hindi kami masyado chikahan lang, naglaro kami. Tapos, kasi nga, grabe talaga, bawal namin siya kausapin. Tapos, pag nagchichikahan kami, kunyari sa set, gaganon lang sikat sa amin. Naku, Kakay, kayo pala yung hindi sumusunod kay Derek. Naku, tigilan mo ako! Gusto mo magkwento ako? Gusto mo bang magkwento ako sa mga pinagagawa niyong tatlo doon? Ano pa pinagagawa namin? Nako, may mailabas mo yung mga video. Sige. Hoy, May, nakalimutan mo, naligaw ka. Sino tumulong sa'yo? Eto pala, i-share na lang natin. Si May kasi nagpasama sa amin ni Jeff doon sa Chimshatsui. Kung ano. Tapos sinamahan namin, sabi niya, okay na ako, iwanan niyo na ako dito, kaya ko na. Sabi pa namin, May, nakakaligaw dito. Hindi mo mababasa, puro Chinese. O di iniwan namin sa Chimshatsui. Nag-Mongkok kami. Tapos pagkapunta namin yung Mongkok, mga wala pang isang oras, tumatawag na siyang nawawala Kuya, daw siya. nawawala ako. Hindi ako makabalik ng hotel. May, bakit nag-decide kang mag-asawa magpunta? Kasi may minute siyang parang cute na guy. Hoy, hindi, kuya! Parang tiso yung guy. Wala, Tapos kuya, Hindi po, hindi lang po nila kami makasakay ng taxi kasi hindi po nila naintindihan kung ano namin yung... Paano sinasabi mong address Chinchansu? Hindi naman naintindihan ng Chinchansu. Yung sa iyong hotel! Mama, pupunta kami sa Chinchansu. So may kasama ka nun, May. Meron naman. Hindi, actually kasama niyo yung Okay. Tapos Yung yun, pizza. na-meet namin yung isang staff ng Star Cinema. Kasi may ginawa kaming parang promo eh. After nun, ay sige, nagpapasundo si Maymay, balikan natin. Binalikan namin, tapos sinama na namin yung staff. Saka, para at least may kasama na siya pa uwi. Sumama naman po kayo kasi So, kailangan. ito po siya yan. Ayan po. So, sinamahan niya. So si El pala yun. After 30 promo minutes, manager. pare-parehas na sila nawawala. Hindi rin pala niya alam yung balik na hotel. Okay. Thank you for that, Jerry. Thank you, Thank you, Jerry. Mga nagbabalak maging OFW, and also what's your message to the OFWs around the world? This goes out to the whole cast. Okay, bilang sila naman talaga yung buong bumubuo ng OFW. Let's start with are you done? Pwede na silang sumagot, Miss Kiara? Okay, I think we're... Yes, Lovely advice sa mga taong gustong umalis ng bansa at magtrabaho abroad. Ang advice ko sa mga gustong magtrabaho abroad, yung dapat talaga pasensya. Kasi syempre, yung lugar na pupuntahan natin, hindi naman natin agad alam kung paano natin pakikitunguhan, yung magiging amo natin. Dapat talaga mahabang pasensya. At the same time, talagang dapat nag-iipon. Kasi ang hirap po talaga maging DH. Nung time po na nagtatrabaho kami doon, finil po talaga namin na DH kami dahil malayo kami sa pamilya namin. Naramdaman talaga namin yung pangungulila, yung lungkot, nararamdaman namin doon. At syempre, yun, dapat iniisip po talaga natin ang sarili natin aside sa family natin. Syempre yun talaga, ngayon iba na kasi, family and sarili natin yung iniisip natin. Yun lang po, haba ng pasensya. And
kung sino man ang gustong mag-OFW, why not kung yan ang makakatulong para maiahon nyo sa kahirapan ng pamilya nyo. Okay, thank you, lovely. Kai, Yes, I would you do. encourage Filipinos? Alam mo yun kasi Filipinos are all over the world. Walang lugar na walang Filipinos. So, I have family and friends, relatives na nagtrabaho abroad. Siguro, yung natutunan ko sa movie na to, yun, pasensya, tama. At kailangan pag umalis ka ng bansa mo, kung saan ka talaga, kailangan, at magtatrabaho ka sa ibang bansa, kailangan buo yung loob mo. Ang hirap na pumunta doon na iniwan mo yung iba mong dapat na gawin dito. Alam mo yon, gagawin mo lang yon para sa pamilya mo. Totoo, marami talaga sa atin ang gumagawa nun, pero kailangan medyo buo talaga yung loob mo na, tama ba to? Kasi para sa akin, kung hindi buong-buo yung loob mo sa pag-OFW o pagtatrabaho sa abroad, madedepress ka talaga. Kasi yung naranasan namin sa Hong Kong, as in, solid talaga. Hindi naman yun talaga yung... As in, solid talaga. Kaya, pagka nagtatanong talaga sa akin, hindi lang kami, lahat kami, as in, kahit mga staff, si Direk, as in, lahat kami, yung ginawa namin doon, hindi siya madali. Doon namin talaga na-appreciate na, hala, ganito pala talaga, ganito pa talaga yung buhay. Kung mahina kang tao at susubukan mo magtrabaho doon, kung hindi talaga buo loob mo, hindi ka talaga magtatagal. Kaya sobrang believe kami. So yun lang mapapayo ko. Tsaka siguro, ano talaga dasal ka lang talaga ng dasal. Correct. Oo, yun talaga. Kasi nga, mahirap. Lalo na yung sa Hong Kong yung DH. Kasi DH talaga lahat Sa bahay ka talaga, as in. So yun, Correct. buo talaga dapat loob mo. Thank you, Kai. Bata pa si Mai, pero would you encourage based on dun sa character ni Mai? Opo. May kamag-anak ka ba nag-OFW, Mai? May papayo ko pa sa gustong mag-OFW kasi po lumaki po ako nanay ko OFW. Correct. Mahigit na po, 28 years na po siya sa Japan. So hindi po talaga kami nagsama sa isang bubong. May advice ko po sa inyo na hindi po talaga magiging madali yung OFW, yung malayo ka sa pamilya mo, at saka yung paghihirap at pagsakripisyo mo na buhayin yung pamilya mo dito sa Pilipinas, at saka yung pangungulila, yung mismo yung pamilya mo dito. Tapos parang ngayon po, masaya ako na nasuklian ko na yung sakripisyo na yun. At sobrang proud na proud ako sa nanay ko. Sa lahat ng mga OFW, saludo ako sa inyo dahil hindi mahirap ang ginagawa nyo. At ngayon na parang nag-OFW na din ako dito dahil ako lang po ito dalawa lang kami. Tapos yung pamilya ko nasa probinsya. Tapos yung nanay ko nasa Japan pa rin. So parang yung ginawa niya ay hindi naging mahirap sa akin na pumasok din sa character ko dito sa Hello, Love, Goodbye. Dahil nga po Ikaw yung youngest character dito na pinakabata, di ba, Mai? Opo. So point of view ito ng isang naiwan naman, ng isang nag-OFW, yung kinikwento mo ngayon sa amin, di ba? Yung naiwan ng pamilya. Doon ka nang gagaling sa kwento mo. Okay. So di mo planong kunin si Mami? Pabalik na since... May half-brother po kasi ako doon, so marami pa pang dapat planuhin, hindi po siya madali. But you're praying na mabuo kayo na? Opo naman po. Nice. Joros? Jeff, would you encourage Filipinos to work abroad? Yes, of course. Lalo na kung kagaya ng sinabi ni Love You na kung tingin mong yun ang na kung tingin mo yun ang magtataguyod sa pamilya mo, why not, di ba? Pero ang masabi ko lang, mahirap maging OFW. Lalo na kung, yun na nga, kung hiwalay ka sa pamilya mo, tapos ang kontrata mo, tipo mga 2 taon, so 2 taon mo hindi makakasama. Pero ako, masabi ko sa mga OFW, sobrang saludo ako. Dahil yung hirap nila, yung pagod nila para kumita ng pera at magtrabaho para sa pamilya nila, talagang binibigay nila para lang may maiuwi sila sa pamilya nila sa Pilipinas. So, yun lang masabi ko, saludo ko sa lahat ng OFW sa buong mundo. Correct. Thank you, Jeff. Joros? First of all, good day to all their... Wow! Pa-accent naman siya ng UK. Anyways, message ko para katulad na natanong ninyo, anong mensahe namin sa mga OFW, saka mga planong maging OFW. Unahin ko lang yun dun sa mga planong maging OFW. Kumbaga, sa akin kasi
you should set your priorities muna sa buhay mo. That is so true. Yung So, goals mo muna. kung Diyos, pamilya, then everything else, kung ano man yung priority mo, yun muna ang gawin mo bago ka mag-commit sa isang bagay na katulad nito. Dahil kapag papasok ka dito, sakripisyo talaga yung ibibigay mo rito. Dahil una yung pagiging, kumbaga kasama mo yung pamilya mo, hihiwalay ka sa kanila. Hindi biro yun. Kumbaga, madali siyang isipin na, 2 taon lang, 3 taon. Pero ano yung magiging impact nun sa mga anak mo, sa asawa mo? So, dito matatakel yung mga ganong issues. At sa tingin ko, masasabi ko naman doon sa mga OFW ngayon, siguro isipin natin yung tayo ba nagtratrabaho para mabuhay o nabubuhay para magtrabaho? Kasi may difference yung dalawang yun eh. And kailan mo masasabi enough na ang isang bagay? Totoo na lahat ng OFWs atin, mga bayani yan. Dahil yung sakripisyong binibigay nila para sa pamilya. Pero kailangan alam din natin kung kailan yung medyo hinay muna, pahinga, step back muna, or whatever na kailangan gawin. Dahil hindi natin kailangan magpakamatay masyado. Kumbaga, hindi natin kailangan masyadong kumayod. Ang kapalit nun, masisira na yung pamilya mo. Kapalit nun, yung kalusugan mo. Kumbaga, yun nga, nagtratrabaho ka ba para mabuhay o nabubuhay ka para magtrabaho? Nice. Pero, katulad na sinabi nila lahat, saludo kami sa lahat ng OFW at hindi biro ang ginagawa ninyo. Kaya, thank you. Thank Lahat, you. dasal lang lagi. And para kay Lord lahat. Ito, he knows parang di ba, gano'n, hindi pala taga doon ka pala, so hindi OFW. Ikaw yung OFW. Well, I can say na, well, it's a sacrifice working abroad. And na-realize ko din nung, I have 2 siblings kasi, younger sister, older brother. Yung sister ko na sa Hong Kong, tapos yung brother ko na sa States. Tapos yung family ko na sa Pampanga. So parang... Ano ba naman buhay? Charot lang. 2 hours away. 2 hours away lang yung family ko, Pampanga. Pero yung sister ko, mas farther pa. Tapos yung brother ko mas malayo pa. So that's when it, hit me na parang, you just have to cherish every moment you have with your family, no matter what. Yung parents mo andito na? Si mommy lang. Mami lang. Yung dad ko na sa Hong Kong. Wow. Okay, so medyo, would you encourage? Kasi, hiwa-hiwalay kayo ngayon, di ba? Yun lang. Everyone said it na eh. Pero for me, yeah, just cherish every moment you have with your family members. Kasi as an OFW, you don't know when's the next time you'll see your family member. Totoo yan. Diba? You're so far apart, diba? So, Correct. ayun. Then,